Good evening, Doc E. Thank you so much for this opportunity na binigay niyo po sa akin na again, for the second round, nung una, yung dissertation ko na muna, nag-reach out ako sa'yo. I remember 2021, nung una akong nag-reach out sa'yo, kasagsagan pa yun ng paglipat namin from Indiana to here. May dissertation ako, tapos nakita kita sa isang video sa YouTube video, sikat na sikat, Dr. E. Tapos kailangan kong ayan, meron tayong bisita na kumakaway. Natuwa talaga siya. Nag-reach out ako sa'yo sa LinkedIn, sa Facebook, sa lahat ng pwede kitang ma-reach out. You're so kind enough to reply. Hindi ko talaga in-expect na magre-reply ka na meron akong request na ito yung research ko na ine-explore ko na lived experiences of Filipino immigrant teachers, kung paano nag-adapt at nag-transform yung mga pedagogical practices natin dito. So, maraming salamat. Ang unang gusto ko sanang pag-usapan natin para sa mga Pilipinong gustong pumunta dito, mga Filipino teachers na gustong pumunta dito, may plano, at mga naandito na rin. Pero ito yung unang taon nila or unang couple years nila na naandito sila sa US. Pag-usapan natin yung mga shift, ano yung mga paradigm shift from Philippines to here sa America at so the ball is on you, Doc E. Again, maraming salamat din sa pag-invite sa akin and for giving me this time para i-share yung mga experiences ko as a teacher dito sa Amerika na nag-start sa Philippines and then nag-move sa China, and then nung nagpunta ako dito noong nag-uumpisa yung mga yung pagdating dito ng mga Filipino teachers from the Philippines and then sa mga classroom dito sa iba't ibang states sa US. And so sa mga bagong nanonood, magandang araw po sa inyo. Ako po si Peter Esperanza, math teacher dito sa Barstow, California. Nagturo ako dito noong 2005. So this is my 20th year. Well, not 20th yet kasi sa October yung or sa September yung anniversary namin ng 20th anniversary ng pagtuturo ko dito sa Amerika. And looking back, sobrang bago ng lahat. Wala pang YouTube noon, may YouTube na ata pero hindi pa uso. Or wala pa talaga YouTube noon, 2005. Wala tayong mga resources na meron tayong available sa ngayon na noong nag-uumpisa ako or nung nag-decide ako na magturo dito sa Amerika. So, wala akong kaalam-alam, wala akong connection, wala akong Facebook group na pwede kong puntahan para mag-research or magtanong kung ano bang meron dito sa pagtuturo dito sa Amerika. So, kami yung mga guinea pigs ng mga teachers, and I was 25 at that time. So, sobrang bata. Actually, looking back, hindi ko rin ma-imagine kung paano ako nag-survive na at such a young age na wala pang masyadong experience lalo na sa pagtuturo at saka wala pang masyadong experience pagdating sa buhay, and yet kinaya naman. And I guess dahil yun sa innate na qualities natin mga Pinoy, yung resilience nga na medyo gamit na, pero ganun talaga yung pagpapalaki sa atin sa Philippines, especially kung batang 80s ka or batang 90s na wala pa yung mga technology. So sanay na sanay tayong mag-adapt sa mga hamon ng buhay, at yun siguro yung naging tool ko para mag-survive at malampasan yung dreaded first year ng mga Filipino teachers na nagtuturo dito sa Amerika. Oo, grabe. Nabanggit mo yung first year. Sige nga, kwentuhan mo kami ng pasilip naman ng first year mo. Ano yung mga mga na-experience mo? Buti na lang nga, wala pang technology ng time na yon. Pero pareho pa rin naman yung parang challenges ng pagtuturo sa classroom. Share mo sa amin kung ano yung unang year
Tapos paano mo, ano yung mga strategies mo na ginawa mo para maka-connect ka sa mga estudyante na tinuturuan mo? So, nung first year ko dito, sobrang hopeful ako. Alam mo yung mga typical na bagong salta. Fog nga daw yun, sinasabi nila, fresh out of the boat. Sobrang idealistic ko, sobrang ang dami kong gustong gawin sa classroom. Akala ko noon dahil Amerika to, mas advanced yung technology, and at the same time, yung resources nila mas madami kaysa sa mga resources na na-expose yung mga students natin sa Philippines. So I was thinking na dahil nga marami silang resources at magaganda yung mga classroom nila, may air condition yung classroom nila, and meron silang school bus na naghahatid sundo sa kanila nung walang bayad. So I was thinking na magiging madali yung pagtuturo dito sa Philippines dahil lahat inilalahad na sa mga estudyante. But I was so wrong dahil at that time, wala akong point of comparison dahil hindi pa ako nakakarating sa Amerika. Wala pa rin masyadong videos or movies or shows or news feature na nagpapakita kung anong meron sa pagtuturo dito sa Amerika. So, ako, kasama ng mga kasabayan kong Pinoy teachers, we were blind coming in dito sa Amerika. So, yung mga experience namin, lahat, first time, wala kaming point of reference, wala rin kaming tools kung paano mag-navigate ng classroom dito sa Amerika dahil wala pang YouTube, walang Facebook. Ang tanda ko noon, pati telepono, kailangan mo ng call card, bumili ng call card para makatawag ka sa Philippines. Talagang bata ganun ka, nagkakalabasan tayo ng edad. So, ganun talaga ka fresh, and ganun yung na-experience namin noong 2005, early 2000. So, it was difficult. So, dahil nga masyado kaming idealistic, we're not prepared. We were not prepared at all. And isinalang na lang kami dun sa classroom. So, ang nangyari nun, we are all learning everything for the first time. We are all making mistakes for the first time. And what we're doing is, natututo na lang kami sa mga pagkakamali namin. Natututo kami sa na-experience namin. Natututo kami doon sa harsh reality na ang hirap pala talaga magturo dito sa Amerika. Dahil yung mga estudyante dito, hindi katulad ng mga estudyante sa Philippines na yung respect, automatic. Dahil culturally, sa mga magulang natin, ini-inculcate na sa atin na kailangan maging mabait ka doon sa classroom dahil ayokong mapapatawag ako ng teacher mo, hindi ako pwedeng mapatawag sa guidance. Kahihiyan yun sa atin kapag ka nagbulakbol ka doon or napatawag ako sa school. So nandun yung ganun tayo sa Philippines, but here in the United States, iba pala ang kultura. So I was thinking, dahil mayroon naman tayong experience sa Amerika, yung culture natin somehow slightly similar to the US. So akala ko ganun din sa loob ng classroom, but hindi ganun yung nangyari. So it was a shock. It was a baptism of fire, to say the least. Yeah, sobrang hirap nung experience na binabato ako ng empty water bottles na nasabi ko na rin doon sa documentary na feature ako before, and then minumura-mura ako ng mga bata, pinagtatawanan yung accent ko, pinagtatawanan yung the way I carry myself because it's totally different. And I look so young, so mas mukha akong bata doon sa mga estudyante ko. High school yung mga estudyante ko. So kahit mga 9th graders sila, mas mukha pa rin akong bata sa kanila. And now that I know better, yung 9th grade pala yung pinakamahirap turuan sa high school. And at that time, syempre, pag bago ka dito sa Amerika, kung ano yung pinakamahihirap or ayaw ituruan ng mga teachers, doon ka mapupunta. So, yun ang sad reality. Hindi lang siguro nung experience ko
I think hanggang ngayon nangyayari yon na tayo mga Pinoy teachers, tayo nagpi-fill in doon sa mga classroom na ayaw turuan ng mga teachers na senior teachers na, which is true din naman sa Philippines. So yun yung realization at that time. So ang mindset na lang namin noon, 5 kami noon dito sa Barstow, California na nagturo. Sige lang, tanggap lang ng tanggap. Part yan ng learning process natin. Ginusto natin na magpunta sa Amerika, gusto natin dito magturo, gusto natin mabago yung buhay natin. Tandaan na lang natin kung bakit ba tayo pumunta dito at ba't natin sinacrifice yung comfort na meron tayo sa Philippines para dito sa buhay dito sa Amerika. So, yeah, para bugbog na bugbog kaming mga baguhang teachers dito sa Barstow at that time. Pero kinaya na lang namin kasi ang mindset nga namin, lilipas din tong 1 year na to, lilipas din tong mga experiences na masasakit, mabibigat, and by second year natin sa susunod na pasukan, mas handa na tayo at mas alam na natin yung gagawin natin. So, yung first year namin noon, it's really gathering experiences para matuto kami kung anong dapat namin gawin. And lo and behold, second year namin, mahirap pa din, hindi pa rin naging madali, but mas prepared na kami. Alam na namin yung expectations. Hindi na kami nagugulat na mumurahin tayo ng estudyante na to for sure, or may magsusuntukan sa loob ng klase natin. Pasok dito, labas dito na. Oo, so expected na namin yon na ganito pala talaga yung kalakaran dito sa Amerika, na yung school, yung dynamics is totally different kumpara sa Philippines. Oo. Kapag naramdaman nila na gusto nilang sabihin yon, sasabihin nila yon, no? Kahit na merong teacher sa harapan, na kung kukumpara natin sa Pilipinas, kahit na gusto nating magmura, ninulunok natin, kinakagat natin yung dila natin na hindi tayo magmura dahil merong teacher sa harap natin. Pero dito, ang reality, kapag gusto ng estudyanteng magmura sila para ma-express nila yung kung ano mang nararamdaman nila. Kasi merong pagkakaiba din sa nabanggit mo, yung sa atin, yung mga magulang talagang sinusuportahan yung anak, eto, kailangan mag-aral. Eto lang yung ano natin, eto lang yung passport natin para hindi ka maghirap katulad natin, or at least ma-improve yung buhay mo, hindi tulad natin. Meron din dito. Pero bigyan natin sila ng context. Bakit ganun yung dynamics ng areas na high need, high poverty school? Nasa California ka. Nung una, ako currently naandito sa Virginia, pero ang school system ko ay isa sa richest county sa buong United States. Pero bago ako nakarating dito, galing ako sa Indiana, so high need, high poverty doon katulad mo ng Barstow community. So kwentuhan mo kami ano yung pagkakaiba ng community ninyo doon sa community ng neighboring district? Mas naintindihan mo ba yon sa second year? Ano yung na-surprise ka ba sa zoning area? Yung mga ganon. Ang mga Pinoy teachers kasi na nagpupunta dito through J1 visa or H1B visa, lahat yan sponsored ng usually public school system. At yung public school system, syempre, sila yung mas nangangailangan ng teachers dahil dito sa Amerika may scarcity ng educators dahil hindi lahat or karamihan sa mga nakakatapos ng college, tulad rin sa Philippines, hindi yung pagtuturo yung gusto nilang gawin. So, sa ibang mga fields, karamihan ng mga college graduates dito sa Amerika. So, meron talagang scarcity ng educators or credentialed educators para magturo sa mga public schools lalo na. Dahil nga may kakulangan ng mga teachers doon sa public school, the reason as well kaya may kakulangan, dahil syempre, tough yung pagtuturo sa public school. No matter what type of city you're in, kahit sa urban city ka or sa rural America, the fact remains na yung culture ng public school, it's for free at may mga zoning pa tayong
kinakaharap. Syempre may mga area na mas concentrated doon yung maraming ganitong type ng mga tao, and then nandito. So pero yung bottom line is you're still teaching in a public school system na kung saan it's free for all, and yung ang way ng pagkuha ng mga estudyante sa mga public schools is lahat pwedeng pumasok. So no matter kung may record ka na na-kick out ka sa kabilang school or na-expel ka sa kabilang school, tatanggapin ka pa rin ng school district dahil ang pondo ng bawat school ay nakadepende sa number of students doon sa school nila. So mas maraming bata, mas marami silang pondo para mag-run yung mga programs nila sa school. So, walang restriction pagdating ng screening. At yun yung sad reality ng mga public school systems na kumukuha ng mga Pinoy teachers mula sa Philippines. So wala tayong choice ng mga Pinoy kundi mapunta doon sa mga schools na mas kailangan ng mga teachers, at yung mga schools na mas kailangan ng mga teachers, yun yung may mga tough discipline problems pagdating sa mga estudyante. Yun yung realidad ng mga teachers na pumupunta dito sa Amerika na at that time, 2005, wala akong kalam-alam syempre dahil wala nga tayong YouTube, wala tayong internet, wala tayong mga informations na pwede nating tingnan at mga pag-aaral na pwedeng basahin kung anong meron doon sa mga Filipino teachers na tumutulak dito sa Amerika. Kaya lahat in-experience na lang natin. So ngayon, alam na natin na ganun talaga ang fact of life ng mga Pinoy teachers dito sa Amerika. Kahit anong gustuhin natin, mararanasan ng mga bagong teachers, yung mga naranasan ko noong 2005, it's just gonna be the same. There'll be a little bit of changes, but it's still going to be the same na mas mahirap talaga dahil yung mga estudyante, iba yung kultura, iba yung tradisyon nila, at iba din yung pakikiharap ng mga estudyante sa mga teachers nila. Ang mga bata dito talagang aggressive at matatabil talaga ang mga dila nila dahil yun yung training sa kanila eh. Hindi tulad sa Pilipinas na marinig kang sumagot sa magulang mo, may isang hanger na nag-aantay sa iyo, but here it's a little bit different. So there's so many factors. It's just really tough, and sa mga teachers na nakikinig at gustong gumawa ng research, ihanda nyo talaga yung kalooban nyo dahil mahirap talaga na magturo dito sa Amerika, especially during the first year. Pero kung iisipin nyo na lang is for economic gains, para mabago yung gusto nyong mabago sa buhay nyo sa Pilipinas, yun na lang ang magiging motivation nyo during your first 5 years here in the US. And yung mga pangarap nyong matapos yung doctorate nyo or makapag-umpisa ng program sa classroom na ganito yung magiging routine, it will happen eventually, but it takes time. And walang instant dito sa Amerika. So kailangan talaga nagsasakripisyo lahat. So kailangan matatag talaga yung loob nyo. At isipin nyo na lang kung gaano kahirap yung proseso ng punta dito sa Amerika mula sa Pilipinas. Lunukin nyo na lang kasi mahirap din magstay. Mahirap magstay in a way na talaga marami pagsubok ang pwedeng kaharapin ng mga teachers dito. So para siya talagang kumbaga kung magre-refer tayo sa Bible, Exodus talaga siya. Iniwanan mo yung place kung saan iniisip mo na hindi ito para sa akin. Kailangan kong kailangan kong ng journey ka ng adventure. Sa bawat adventure, merong risk, at sa risk na yon kasama doon yung lahat ng pwede mo ma-experience at walang exemption doon. Kahit na napakagaling mo, kahit na napakatalino mo, kahit na lahat ng credentials meron ka, pagdating mo dito, you will start from
from number 1, you will figure out kung paano ka mag-adapt sa kung sinong mga estudyante nasa harap mo, paano ka mag-build ng relationship with them, paano mo sila ma-reach out, kasi it will take time and kailangan ng sobrang ng lakas ng loob, katulad ng nasabi mo. Kayong 5 nung pumunta kayo, close-knit ba kayo? Naging bayanihan ba yung pag-adapt ninyo doon sa classroom o naghiwa-hiwalay kayo? Kaming 5, hiwa-hiwalay. Iba-iba kami ng major, iba-iba yung subject na tinuturuan namin. Galing din kami sa iba't ibang schools. Siguro naswertihan na lang ako na kaming 5, solid yung relationship namin. Nagtulungan talaga kaming 5 para na talaga kami magkakapatid. At ang maganda nito, meron sa aming mas nakakatanda, merong mga bata, kami mga bata noon. At ang maganda noon, kami mga bata, sumusunod talaga kami doon sa sinasabi ng mas nakakatanda sa amin, yung mga experiences nila. Sa kanila kami humuhugot, sa kanila kami naghihinga ng sama ng loob. At yun yung magandang naging result doon sa dynamic naming 5. Siguro naswertehan lang kami dahil yung relationship na nabuo namin, may respeto sa isa't isa, and at the same time nagtutulungan kami. Kasi napansin ko kasi yung mga teachers kasi dito na dumadating sa Amerika, grupo-grupo yan sa mga agencies. So minsan 5 kayo, minsan 10 kayo, minsan 20. So, maraming personalities, at karamihan sa mga personalities na yan, minsan hindi nagtutugma-tugma. So, yun yung isa rin sa mga factors kung paano ka magsusurvive sa Amerika. Yung mga kasama mo, nung nag-uumpisa ka, dapat nagtutulungan talaga kayo, and swertihan talaga sa lahat ng aspeto ng paglipat mula sa Pilipinas punta dito sa Amerika. So naging maganda na nga lang yung naging sitwasyon ko dahil napasama ako doon sa mga kapwa nating Filipino teachers na pare-parehas kami ng mindset, pare-parehas kaming naiintindihan namin yung hirap, at pare-parehas kaming nagsusuportahan, at kaming naman mga bata nakikinig, kasi merong hindi ko naman nilalahat, pero may mga iba kasing grupo na instead na makinig or magtulungan, minsan parang mas maganda yung suggestion ko sa suggestion niya, so nagko-compete. So which is hindi natin may iwasan kasi syempre grupo-grupo tayong pumupunta dito sa Amerika. So yun din yung isa sa mga tip ko sa mga bagong teachers dito, na try nyo agad na magkaroon ng mindset na bayanihan. Andito kayo as first time teachers, lahat kayo pare-pares ng pinagdadaanan. So magsuportahan kayo instead of maglamangan. So, yun yung isa sa mga bagay na magpapatagal sa inyo dito sa Amerika. Yung mga kasama nyong or kasabay ninyo na magtuturo dito sa Amerika. Salamat ng maraming tip, Doc E. Magkikita tayo ulit sa next na segment natin. Maraming salamat. Ayun, marami na tayong napulot ng mga nuggets of wisdom dun sa chef ng paglipat galing sa Pilipinas hanggang dito sa US. Sa next na segment natin, siguro explore natin yung mga really yung a day and a time dun sa classroom, tapos tingnan natin kung paano yung mga classroom strategies na ginamit ni Doc E para mapagalaw, kasi nabanggit ni Doc E na meron silang free will. Kapag sinabi nilang ayaw nila, anong gagawin ninyo kapag ayaw nilang mag-group, mag-station rotation? Kung ayaw nilang magsulat, kung ayaw nilang mag-solve, ano yung gagawin natin? So, abangan natin sa next na segment natin, yung mga a day in a time. A day in a moment bang tawag doon? Or a day in a life, or whatever it might be.